Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Don DeMarco. Stupid. Boy na naman ang mga 3PM gang. Yes! Paunahan sa comment. Kung sino ang maunang mag-comment ng 3PM gang, may Gcash sa akin. Akala ko huling mag-comment ng ano. Wala pa rin nananalo hanggang ngayon sa huli. Kakagaling na namin ng ano pare, pag nakita nyo naka-short ako, ito ang pala tanda. Pag nakita nyo naka-short ako, galing kaming training ulit. So makikita nyo na naman yan, yung video namin ng training namin sa Metro Fight Club. Yan, siya sa BF. Ngayong Sunday guys, mapapanood nyo yung video ng bugbugan. Edit ko agad yun. Pati yung drill. Yung sapakan namin at yung drill with 8 asset. Yan. So far, ang komento ko sa training natin ngayon, mas komportable na ako, pre. Compare nung last time na pumunta tayo. Nung last time, may hiya, may takot, may gulat. Kaya pag nakaka-receive ka ng suntok, parang wala nang ganun. Hindi kaya nung una. Tsaka parang nakikita ko na yung mga suntok. Kaya parang hindi na siya, wala nang gulat effect. Kumbaga, may yanig pa rin, masakit pa rin, pero alam mo na. Kumbaga, nasisend na sa isip, sa message sa utak ko na, yan na, parating na. So, nare-ready ko na kahit pa paano. So, masaya ngayon, komportable. Pinapatanong dun sa Tokyo Karage, ano daw pangalan mo? Sabi ng waiter na yung bading. Hindi, joke lang. kakasimba ko lang pa rin nung Sunday. 8 assets sa Facebook, TikTok, YouTube. Ayun, di ba? Kami sa DAO, Ocean Point, nag-sparring kami. So, sino pag gusto sumama ng sparring dyan, yung productive, friendly sparring, send lang kayo ng message sa akin. Pwede ba kahit malaki yung pisngi? Malaki yung piece. Mas welcome yung malaki pisngi. Mas masarap suntokin yun. may guard ka na dito, kapal ng guard mo. Pag hilak ko, Pagod ako, guys. Ako muna. Joshon Point pare sa lahat ng social media. Kung gusto mag-amoy bad boy na may class pare, available mga perfumes natin. JOP Fragrance sa TikTok shop. And also, check nyo yung bagong perfume ni Sadaw. Nasa Shopee pare. Nandiyan sa comment section yung mga link. Bili kayo pare. And also, mag-sports ka. Soy Sadaw, General ng Soy Army. Hari ng hip-hop underground scene. At napagod ako sa boxing. Pero masaya. Masaya, no? Gusto ko gawin natin ng 10 yun eh. Gusto ko abutin yung sagad-sagad ng baga natin. Na-imagine mo? Oo. Talagang mauubos yung baga natin lahat. Sige. Pero pag ginawa natin yun, uwian na Uwian na. Hindi, may cooldown naman eh. Tignan natin. Di pa ako masyadong sure kasi nga ngayon ramdam ko yung pagod eh. Naramdam ko yung kanina na parang ang sarap parang tuloy-tuloyin kasi meron na tayong ginagawa na something na effective, something na productive. Nandun na rin sa utak ko, isa pa kaya. Kaso nandun din sa yung pagod kaya. Nire-reserve. Ako, honestly, nire-reserve ko para dito eh. Kasi nakakapagod din. All goods na kayo doon. Oo. Siguro, hindi naman siguro 10. Dagdagan lang natin ng isa muna. Kaya. Daan-daan lang muna. Iba din talaga pagod ng combat eh. Kasi lahat ng katawan mo gumagalaw, no? Oo. Like sa jogging, di ba? Iba talaga. Kasi kahit naman tayo, napansin ko doon, pre, kahit may agreement na tayo walang lakasan na, ang nangyari, pag naging too relaxed ka, pangit naman din. Pangit din. Yung reflexes mo, pre, mabagal din. Di ba? Kaya, yun ang nagiging mo doon eh. Yung pinapractice mo doon, yung kinokontrol mo. Kailan dapat yung reflexes mo, dapat naka-on pa rin yan. So, talaga, ang gagaling talaga ng mga nagko-combat sports. Ang gagaling talagang kudos talaga. Parang may respect na ng konti. Kasi ako medyo, in a way, konti lang Konti lang. Kasi siyempre, mag-ano pa rin tayo doon sa personality. Baka naman, hindi naman laging ganun. Hindi naman lagi. Hindi nga, pre, kaya nga ganito eh. Kaya nga, merong, baka ma-hot taken kayo dito, pero
dahil sa hirap nga ng combat sports, yung mga nagsiseryoso sa combat sports, ang daming department ng buhay nila, nakakalimutan na nila. Kasi sobrang hirap Kasi nga. ang hirap eh. Oo. Kasi ang Gaya ng hirap eh. example. Madalas sa mga fighter din, naiiputan ah. Diba? Hmm. Yun, yung radar nila sa babae. Yun. Oh, di mo napansin most of fighters, one chick talaga sila. Parang simula start, itong chick na kilala, and then yun na yun. Oo. Okay, para kasing sobrang, ang busy rin, nakaka-busy talaga to, pre. Sobrang busy. Lalo na pag sineryoso mo. Oo, kasi ako na lang, ginagawa ko lang siya for fitness, self-defense, at saka masaya. Ayan, hobby, kumbaga. Basta ako natututunan ko sa kanya. Kasi, nag-Spartan na ako. Ang pinakamahaba at pinakamahirap na ginawa ko sa Spartan, 50 kilometers yun sa bundok. So, yun, bundok kayo. Hirap. Tapos meron mga obstacles doon. Magbubuhat ka pa rin na mabigat doon. Ganun. So, depende sa hirap ng trail. Pero yung last time na ginawa ko yan na nag-relax lang ako. Wala akong goal na may time. Ano yun? 9 hours, 30 minutes. Bale, 9 hours, 30 minutes kang nagja-jogging, nagbubuhat ng mga ganun. So, dahil na-test ko na yun, nakita ko yung difference na yung part na yun, physical lang talaga. Hindi natatouch yung reflexes na part. Which is sa ginagawa nga natin na... Mobility mo doon, wala masyado. Meron din naman, pero iba talaga dito. Kasi doon, mas madali ngang mag-zone doon eh. Or sige, consider na rin natin na kulang pa kasi experience ko dito. Sige, considered. Pero, sinasabi ko pa rin, mahirap pa rin sa part kasi doon, dahil nakasanayan ko na siya, kaya ko nang patulugin yung utak ko doon eh. Patulugin ko yung utak ko sa ginagawa. Dito, hindi ko pa kaya patulugin yung utak ko. Talagang, Kasi talagang, may kalaban ka kasi, pre. Oo, eh. Diba, iba yun eh. May Tama. kalabang ka tama, kasi doon, Nakakadagdag pressure, di ba? kasi doon, dahil tinitrain na namin yung obstacles, alam na namin yan. Kumbaga, familiar ka, hindi naman re-react yung obstacles, alam mo, bubuhati mo talaga. Oo. Hindi yan magre-react eh. Tsaka hindi ka babatukan. Di ba? Kahit takbangan mo siya, hindi siya gaganti sa'yo. Oo. Kaya, ayun pala ang term, easily predictable na. Talagang something na yung pagod mo na lang ang lalabanan mo. Ngayon dito, unpredictable yung mga Oo. pumapasok na bagay sa'yo. Yun yung nagdadagdag ng hirap. Oo. Exhaustion talaga sagad, no? Katawan tsaka isip. Doon kasi parang nagsasagaran sila ng endurance. Doon sa laro nyo na yun doon, di Oo, ba? nagsasagaran ng endurance, totoo. Dito, palagay ko, more on mobility, agility talaga. Kasi lahat niya magtutwist eh. Buong katawan mo eh. Kaya mapapansin mo pag galing ka doon, and then bigla ka lumipat sa ganito, and then nagpa-cool down ka, yung mga muscle mo lahat stiff. Hindi kasing flexible talaga ng boxer na talaga, 'di ba? Totoo. Lulutuin mo pa, ilang buwan pa siya. Oo. Yung mga muscle mo pagagaanin mo pa. Kasi yung ganun training na ginawa ninyo, nakakatigas siya ng mga muscle talaga eh. Totoo yan, totoo. Mga Sinasabi rin yan. Yung ibang reflexes nyo doon, mga mobility mo, reflexes. Kaya iba nagpipilates after niyan eh. No, para ma-relax, ma-stretch. Mas stretch. Kasi nga tumitigas, diba? Totoo, totoo. Eh sa boxing, kailangan malambot kayo. Talagang ka lang eh. Alam mo yun? Water, parang tubig ka lang eh. No? Kailangan talagang nakokontrol mo yung katawan mo ng malambot lang. Hindi pwedeng matigas na muscle doon. Kaya nga yung mga bodybuilder, pag nag-boxing, ang stiff ng muscle talaga eh. stiff. Oo. Sobrang tigas na hindi makahook na maayos eh. Tsaka ang laki rin kasi paano, pag importante sa boxing kasi yung form eh. Yung form. Oo. Yung sabi nga ni coach, sikipan mo pagka mag-hook kasi sikipan mo yung likod mo, tapos wag daw arms. Yung talagang yung mobility ng hips mo. Hindi nila magagawa ng mabuti kasi Mahirap. ang tigas nila eh. Oo, kasi 'di ba ang mga bodybuilder nga, ang mga common na diyan, yung nahihirapan ng abutin yung mga dito nila. Sa totoo So lang. talagang naka-fix talaga yung form nila sa isang sa isang spot. Ganun. Sino ba yun? Yung bodybuilder din na si Hall ba yun? Pangalan nun? Eddie Hall. Eddie Hall ba yun? Yung negro? Oo. Sikat ngayon? Hall ba pangalan nun? Eddie Hall nga ata Eddie Hall. yun. Basta yung negro ngayon na nagba-bodybuilder tapos nagpipilates din siya. Oo.
Yan ba yun? Yun ata yan ata yung nagbawas na nga siya ng laki. Sobrang laki niya dati. Kasi nahirapan nga siya. Tapos nung na-realize niya na hindi kailangan. Nagbawas siya pre. Significantly yung... Balanse kasi, no? Kaya nagpilates eh. Kasi nga nawalan siya ng mobility, kaabuhat pre. And hindi rin maganda sa katawan yung wala kang mobility tol. Pag edad mo ng 50, hindi mo na matutwist-twist yung mga katawan mo. Kasi nga, ito nga, bumalik Para ka na. ng robot. Ako, Oo. sipin mo, nung panahon na sobrang amazed ako sa mga bodybuilder, to the point na nangarap din ako, gusto ko rin maging ganyan. Eh, wala bata. Uy! Na, Uy! Bakit? Nag-drag ka na! Naging dragon. Wow. Ako ba? wala sa tolero ko yun ah. Ang yabang mo kanina, 5 ba sabi mo? 5? pa? O, tingnan nyo. Sige. Naging dragon eh. Wow. Ubuga ka ng hikab sa gilid. O, bilis. Yan nga, bata pa ako noon, nangarap din ako, putya, laki ng katawan, gusto ko maging ganyan. Pero wala talaga eh. Alam ko, merong ma-offend dyan kasi ang hirap nga naman magpalaki ng katawan. Tapos merong katulad ko na magsasalita na, pangit naman yan eh, huwag na yan ang gawin mo. Natatawa nga tuloy ako. Ayoko naman sana mangyari to, pre. Pero natatawa tuloy ako kasi may mga bodybuilder na content creator na kinokomentan ngayon sila na talo naman sa suntukan. Oo nga Hindi, eh. depende naman kasi yan tol kung anong pipiliin mo at anong trip mo eh. Kaya nga pag-usapan natin yan dati, pre. Oo. Oo. Ito kasi mga normal na Pilipino, pinipilit nila yung bodybuilder, dapat magaling din sa suntukan. Magkaibang linya yan. Ibang linya kasi yun. Magkaiba yan. Bodybuilder is more on pagbibuild ng mga katawan. Bodybuilder nga. May criteria sila sa kung anong muscle yung mga dapat malaki o hindi. Sa boxing, mobility, agility, strength, 'di ba? More on pagtutwist talaga ng hips. Hindi niyo makukumpara 'yan. And magkaiba ng larangan niya, magkaiba ng tinitrain niya, magkaiba ng program 'yan. So wag niyo naman maliitin yung bodybuilder porket hindi niya kayang mag-hook ng malakas, magganito, ganyan. Or kaya siya talunin ng fighter. Siyempre, pag pumunta rin yung fighter sa mundo ng bodybuilder, ang palakihan ng muscle, di siya mananalo. Oo, Kasi liit mo calisthenics lang siya eh, di ba? Maliit. Pagtingin pa lang, talo na kaagad siya eh. Hanap ka talaga ng weakness eh. Minsan naman, pag magaling kang fighter, pag binaril ka ng 45 yan. Pero ako nga sa akin nga, pero sa akin, application sa realidad. Ano ang mas... Doon ka magsistake. Ano ang mayu-utilize mo? Combat sport o bodybuilding? Paano pag heavyweight, sobrang bodybuilder? Isang lusot lang ng suntok nun, makakatulog tayo, pre. Pag may pumasok, or i-bear hug ka niya. Oo. Sa bagay. Kaya kanyang buhatin din. Sa bagay. Pero tinan mo, 'di ba si Bradley Martin, yung podcaster sa Bradley Martin, laki nun. Tinanong niya si Nate Diaz na sa podcast sila eh. You think you can beat me in a street fight? Tatawa lang si Nate Diaz eh. No, you're a podcaster, brother. Sinagot niya lang ng Hindi gano'n. kasi natin masasabi, no? Pero malaki chance hindi talaga siya mananalo. Kasi ang pinaglalaban doon, tama yung sinabi ni Nate doon na oo, malaki katawan mo. Pero yung chin mo hindi sanay sumalo ng suntok yan. Yun. Kasi yung Mabibigla training ka. nga. Yung training, saka hindi mo pa na-experience, parang pag nasapak ka ng pro, parang wow, parang sa feeling mo, ito pala yung feeling na masapak ng pro. Gets. Saka meron ding isang part parang si Sugar Sean ata nagsabi nito. Nasabi niya, oo, totoo yun, yung bear hug, totoo yun. Basta makuha ka nila, ihampas ka sa sahig. Totoo daw yun. Yun ang strength ng mga bodybuilder na malalaki. Pero sabi niya, halimbawa siya na meron siyang jiu-jitsu, hindi ko ibibigay yung ganung opportunity sa kanya eh. Yun ang point niya eh. Hindi ko ibibigay yung ganung opportunity. Either magbamadali ako, pupunta ako sa likod niya, tapos rear naked choke ko na siya. Ganon. So, sa ganung argumento, wala, lumalabas pa rin sa akin. Nandun talaga ako sa Fighter. fighter talaga eh. Totoo naman. Saka sa most cases kasi, sinasabi natin bear hug, saka yung grappling na gagawin ng malaki katawan, hindi nila gagawin yun. Suntok pa rin sila. Suntok sila. Most club fights na nakita ko pare, sa labas ng club, suntukan talaga. Kahit malaki katawan. Hindi nang bear hug na ng jiu-jitsu. Yung na-expect natin. Yun dapat kasi gawin nyo talaga. Oo. Pero kahit sinong fighter pa yan, basta pag nayakap mo yan, baliin mo na kagad yung kamay. Pero hindi nga nila gagawin. Kasi stimulus response nga, Oo, suntok. Bubunutin nila, kamao nila. Kasi So, fighter talaga.
Oo, tsaka diba? yung part na kasama kasi sa training natin, kaya tinitrain din natin na masanay tayo sa suntok para nakikita natin at alam natin yung gagawin natin. Eh, yun nga ang problema sa bodybuilding. Unang-una, mag-instinct sila ng suntok. Eh, kaso di naman sila trained para sumalo ng suntok. Diba? Di nila alam kung saan galing or pupunta yung suntok. So, most likely, baka matamaan nga sila sa chin, bumaksak talaga. Manipis ang chin nila kasi hindi sila sanay. Unlike sa mga katulad na nag-sparring palagi. Oo. Pero Patibay ng patibay yung leg mo. pero kung i-mindset ng mga bodybuilder para panablan ninyo sa mga nanggaganyan sa inyo is kailangan matuto rin sila ng wrestling na lang. Para makuha nilang ganun. Diba? Huwag ka sumuntok. Yun ang message ko sa mga bodybuilder. Huwag kayo makipagsuntukan. Huwag kayo magsuntok, huwag kayo sumuntok. Tama. Di ba? Para pag ginanong kayo, wala naman susuntukan yan. O hindi nga kita susuntukin. Susugurin kita, ano tawag dito? Take down mo. Take down kita, bubuhatin kita, patay ang spine mo sa akin. Ganun. Sagutin mo ng ganun, pare. Pag nakuha ng bodybuilder yung likod mo, tapos may alam siya ng basic wrestling, tapos ka na. Yung nahagbak ka sa likod, Oo. dito sa bewang, o pabaliktad ka Balik talaga. ka talaga. If yung bodybuilder is may ganong plano at hindi makikipagsuntukan sa Yun. fighter, Dapat yun ang mindset nila. Tago mo yung chin mo, boss. Tago mo yung chin mo, pre. Hindi malaki ka. Tago mo dun sa shoulder mo. nakaganto ka parang si Baki. Oo. Tapos sugurin mong ganun. Putang ina. Kahit suntok-suntokin ka na ito, hindi. Hindi. Diba, kunyari, ganun-ganunin siya. Oh. Hindi, wala. Oh! Yeah! Boom! Putang ina. Tingin ko sa history ng anti-support ang gumawa ng ganyan, niya nagbigay ng tips sa mga bodybuilder. So, either iti-take mo yan o magagalit ka kasi feeling mo tinuturuan ka ng Hindi, pinag-uusapan nga natin dito yung disadvantage at advantage ng bawat isa eh. Kasi nga, yun yung hinihimay natin dito. Yun ang purpose ng anti-support. Himayin yung mga ganyang discussion. Kasi, at the end of the day, pare-pareho tayo nag-workout. Dapat nga walang away eh. Dapat nga respeto sa bawat isa eh. Pero ang problema, siyempre, may mga Pinoy nga na nanunood lang, wala naman talagang alam. At least, sinasabi namin sa inyo na mayroong sagot doon. May sagot. Naniniwala ako mostly nung mga nagagalit at naipag-away, yun yung hindi nagtitraining, hindi nagja-gym. No. At nadadala naman itong mga gym guy, Oo. mga fighter. Wala siguro kasi marami sa kanila, malalaki rin ang ulo talaga eh. Ego. Ego! Pasok na pasok. Pasok. Sa atin, bihira lang sa mga fighter may malaking ego eh. Madalas sa mga baguhan lang eh. Basag The kasi. rest, nabubura yung ego mo eh. Pagtagal kasi nga, may alam ka na eh, di ba? Tsaka nasusuntok ka pre. Susuntok Iba ka. yung experience sa lalaki ng nasusuntok. Kahit niya hindi mag-sports eh. Kahit sa school lang, suntukan, nagulpe eh. Bumabait eh. Kaya nga nakakatanggal ng ego ang combat sport kasi nga nasasapak ka eh. Nare-reset ka eh na parang hindi ka pwedeng mayabang kasi masasapak ka nga eh. May pain eh. Question lang sa inyo mga pare. Question sa panel na to. Paano nyo nakikita sa isang tao na maigo siya? Ano sa tingin niyo yung mga signs na maigo ang isang tao? Kung gagamitin kong halimbawa yung nangyari nung nakaraan. Ano na pangalanan ba? Tatago sa pangalang Pagalang mat-mat. Puta, tinago pa pre. Bakit? Iba naman yun. Tinago mo pa. Ang inangiya. shoutout sa'yo, Matmat. Hindi naman kita ano yun eh. Okay lang yun? Huwag ka magalit, kailangan mo to. Okay lang yun? Huwag ka magalit, kailangan mo to. Sige, Dahil ano yung mga red flags na nakita mong maigo siya pre? Kwento mo muna Kwento sa na kanila natin. kasi. Yan. Kwento mo muna kasi para alam din ng mga tropa natin, mga ASP PAM. actually, nung una kami magkita ni Matmat, okay naman. Nakikita ko na excited siya. Na ensayo tayo, ganyan. So, papakita ko send ko sa yung video ng laban ko. Sino ba si Matmat? At paano mo siya naging kaibigan? Mga 2 beses pa lang kami nagkita. So, nagkaroon kami ng transaction. So, Okay. kaya ako siya nakilala. Tapos, pag silip niya dun sa area ko, nakakita siya ng punching bag. Oh. So, na-excite siya, uy, nagbaboxing ka rin. Ganun. Tapos, doon na kami nagkatanungan. So, gano'n ka nakatagal, gano'n ka natagal nagbaboxing? Sabi niya, matagal na. Gano'n katagal? 6 months. So, yun na. Ano unang pasok sa isip mo na sinabi niya 6 months? Hindi matagal yun. Hindi matagal yun. So, meron ng something doon. Pero wait. Kakambyo ako. Ego ba yun o ignorance?
Pareho eh. Pareho, no? Pareho kasi minsan kaya may ego ang isang tao Kasi- dahil wala nga siyang alam eh. Mm. Pareho. Connected. Tama. Connected. Agree ako. So, sige, tuloy na tayo. Pareho tignan mo, merong ego na nabubuo dahil ignorante. At may ego rin naman na nabubuo kasi marami siyang alam. Na alam niya sa sarili niya na hindi alam nung iba. So, papunta rin lahat yon sa ego eh. Pagiging ignorante, byproduct ng egong malaki at hindi makontrol na ego eh. Mm. Oo. Byproduct lang siya eh. No. Oh, so, sige. So, pasok pa rin siya. So, yun na nga. Oh, nagpakita na siya ng first sign. Hindi naman matagal yun, pero sa kanya, matagal na yun. Tapos, hindi niya pa nga na-sense na parang naanuhan ako na, hindi naman matagal yan eh. 6 months. So, sabi ko na lang sa kanya, o sige, pag na-tsempohan, ano tayo, ensayo tayo, ganun. So, excited siya. Ako, bilang, kasi matanda na ako, hindi lang ako mukhang matanda, kaya nga proud ako sabihin na matanda ako, hindi ako mukhang matanda eh. Matanda na kasi ako, so, naamoy ko na nung umpisa So, pa lang. marami na tayo kasi nakilalang ganun. Oo. Pero ako, ang in-appreciate ko doon, okay, bata to na excited sa ginagawa niya, which is boxing. Gusto ko yan. Mag-boxing ka. Kaysa naman mag-addict ka dyan. Yan. Baka sapakin pa kita on the spot kung mag-addict ka. So, yun na. Lipas na yung panahon. Nag-training tayo dun sa area ko. Nagpakita ulit siya doon na tsempohan. Nakakatawa pa nun, pre. Laki ng ngiti niya, nakita ka niya eh. Parang drop by. Parang drop by yung ginawa niya. Di niya. Basta yun yung video namin sa crib ni Ching. Yun yung araw na yun. Pabalik ako. Drop by siya, pre. Parang drop by boxing yung ginawa niya. Excited siya. So, go ahead. Excited eh. So isang tropa natin na may konting experience sa boxing, magkalapit lang yung edad nila, tinatanong-tanong siya ngayon. Kamusta? Kamusta ang pagbaboxing mo? Ganon, kamusta pa lang wala pang sabi niya. Ano na medyo hindi na nga ako nagtitraining, so parang hindi ko na kaya ng 12 rounds. Nung ina mo, 12 rounds. So napaganon na naman tayo. Ang pro yun eh. Oo, Dahil sa kasino magbibigay sa kanya ng 12 rounds. diba? Wala magbibigay ng 12 rounds sa amateur, pre. Wala, pre. Siguro sa training kung hilingin mo. Oo. Pero 6 rounds, wala nang mapapanood sa inyo. Parehong pagod na, pre. Diba? 3 rounds nga lang amateur, pre. Diba? So, bilang itong isa nating kasamahan ay may karanasan, gulat siya, wow! Grabe ka naman, 12 rounds. Grabe talaga. 3 rounds lang naman. So, dun na, yun na yung mga nakita, yung mga signs ng ego, yun na. Nakita nyo na dun. Tawag dito, maboka na... Basta isa yun sa mga red flag na para bang... Ewan ko ba, parang ramdam mo talaga siya. Ramdam Parang hindi mo siya ma-specific na ganun kasi parang ikaw lang talaga ma-experience mo yun sa sarili mo. Mararamdaman at mararamdaman mo siya. Na parang bang, yun na lang, pinaka-basic. Mukhang may ego yung tao pagka ang dami niya kagad sinasabi. Na parang ang dami niya kagad experience pero hindi mo makita sa itsura niya. Tsaka wala ba siyang consideration na yung kausap ko ba, wala ba tong alam? Diba? Yun, oo. Paano ba kinokontrol ng ego? At masama ba o maganda ang ego? May uses siya para sa akin, pre. May uses ang ego. Unang-una, anong use ng ego para sa akin? Hindi ka papayag na di-disrespect ka. Oo. Di ba? Mhm. So, well, para sa babae yun. Kasi kung ikaw naman gusto mo talagang matuto, di ba? Hindi ka tatanggap ng disrespect. Kunyari, pag sa gym, di ba? Minsan, yung coach, mabungangaan ka lang ng something. Hindi pwedeng, tangina mo coach, don't disrespect me, mga ganong shit. Iyak ka na, no? Hindi pwede. Kasi nga, nandun ka nga sa environment na dapat nakikinig ka sa coach. So, it has its uses, pero dapat nasa tamang lugar mong gagamitin talaga eh. Oo. Actually, hindi naman ibig sabihin ng ego, automatic masama na kaagad. Hindi kasi nawawala yun. Lahat ng tao may lahat ego. may ganun eh. Tama. Oo. So, ikaw na lang talaga bahala kung paano mo ilalapag yung ego mo. Pero ang nagiging masama lang talaga ang ego, nagiging personality mo ang ego mo pag talagang hindi nabasag yan. Kailangan required talaga sa lalaki na para sa akin ay mabasag yung ego kahit papano.
'Di ba? Kaya yun yung nangyari kay sa tropa natin. Oo. So sige, tuloy mo yun. Hindi, gets ko na. Hindi, teka lang. Doon muna sa continuation ng ego. Oo nga, kasi nga, yung ego nga, tinuro rin sa atin sa school yun, ha? Meron nga teacher ego, merong student ego nga. So, kung nasa lugar ka naman talaga para ikaw ang magturo dun sa tao, edi mag-teacher ego ka. Yun talaga yung tama. Wala magkasabi na mayabang sa'yo o ano ka. Kung student ka, maging student ka. So, lumalabas nga dito sa halimbawa natin kay Matmat. Ang totoo, student pa talaga siya. Student ego sana yung pinairal niya. Pero dun sa nakita natin, anong tawag dun sa pinairal niya? Kung hindi student yun, ano yun? Ano siya? Parang saltek ego yung pinakita niya, pre. May pagkasaltek eh. Think gusto niyong mapabilib kayo, but Gets. baliktad yung nangyari. Oo, kasi Pasikat, no? usually pag nasa lugar ka or nasa place ka, kasi ang dami natin doon. Lahat yun hindi niya kilala, ikaw lang ang Oo nga kilala niya. 'Di ba? Usually may hiya ka ng konti, may kisama ka ng konti, lalo na yung kasparing niya. Oo. Hindi rin naman niya kilala. O usually lalaruin mo muna 'yon or pre, laro lang tayo muna. Wala siyang ganun. Pagbaksak niya, talagang birada ka agad siya, pre. Sa amin sa Kogyo, babanatan yun, pre. Yun na nga. Sabi ko sa'yo. Kasi hindi nabasag yung ego nun, pre, na delikado para sa mga nanonood sa atin na mga kalalakihan na kaya sinasabi talaga natin mag-sports ka para kahit paano mabasag yung ego mo. Kasi delikado yun, ha. Gaganon siya, drop by siya sa atin ng random na mga lalaki. Kasi sa pinakita niya na ganyan, sabi mo nga, gugulpin. Gugulpin sa amin yun, pre. Bait tayo eh. Babanatan talaga yun sa amin, pre. Uwi ng basag-basag mo, sa lugar namin. Kasi, Sige. yun, tama ka si Diyos. Nasa bilog na isang mga lalaki, tapos hindi ka nakikinig. Yan. Ilang beses ako nagsabi na light lang yung bitaw. Hanggang sa naglalaro na sila, babaan mo yung bitaw, light lang yung bitaw. Wala siyang pinapakinggan. Ayaw niya hinaan. So, yun na yun. Yung sinasabi niya daw na light spar lang. O, hinaan mo yung bitaw. Kasi nag-sparring na sila nung bata namin. Nilalakasan niya. Ang lakas. Lakas talaga. Biruin mo. Gusto niyang patulugin talaga. Oo. May gusto siyang patunayan, pre. Na, kumbaga, dapat nga hindi ka namin pinag-spar eh. Di ba? Oo, Sino ka no? ba? Gloves natin yun, hand drop natin yun. Kumbaga, Oo. pumayag kami sa'yo na mag-sparring ka dito kasi nga, ang mindset namin at ang gusto rin namin, ang ina-expect namin sa'yo, maglalaro lang talaga. Masaya naman talaga mag-sparring. Laro-laro lang, di ba? Para sa kanya, pre, gusto niya talagang manggulpi. Tsaka, ako nakita ko nga rin dito, social skills niya talagang wala, nakakahiya. Wala siya no? Walang... Yun ang nangyayari. Yun ang nagiging problema kapag mas malaki yung ego mo masyado at feeling mo ikaw na yung pinakamagaling. May nahalata nga ako sa kanya, pre. Narcissist yun. Hindi lang ma-exercise ng sobra. Kasi nga walang pera. Alam mo, nahalata ako sa kanya, pre. So, syempre, ito si Isa daw, may clout na rin talaga to. Nung na-realize niya na si Isa daw, nandun pala si Isa daw, dun sa, nung nangyari yung gabi na yun, ano siya, para siyang nag-auto-disconnect sa akin. Nag-auto-disconnect siya sa akin. Para sa akin nga, ako ang connect mo eh. Kung sino man ay may magandang relationship dito, tayo yun. Ako nag-connect sa'yo sa kanila. Hindi ka makakarating dyan kung hindi sa akin. Nung na-realize niya na ikaw yun, nag-auto-disconnect siya. Parang pinaparating niya sa akin, ikaw lang ang kilala niya. Ikaw lang kilala niya, parang sa'yo lang siya. May respeto. May ganong energy ako naramdaman, pre. May ganong energy ako naramdaman. Tapos, pero sige, in fairness sa kanya, so bahangin ngayon di ba? Nahanginan siya, naamoy ko yung hininga niya, nakainom. So sabi ko sa kanya, putik, nakainom ka pa eh. Hindi ka talaga uubra dun sa isa namin. Yung disiplinado yun, talagang walang ano yun. I-accept naman niya. Ay, yun yung after. After na to. Hindi, gumanon lang. Tapos winoke out town kasi wala nang sense. Alam kong nakainom eh. Wala nang sense kausap. Pero ito nga sa tuwing pino-point out mo sa kanya na you need to improve, wala siyang acceptance. Wala nga. Napansin ko rin, pare. Napansin ko. Hindi natin pwede maging kasama yung ganun. Yun. Talaga. Buti na point out mo Kasi yun. tayo nagtatapikan ng bawat isa kung anong dapat i-improve. Tama nga, no? Alam mo, umaano na sa akin ngayon, bobo ka pa! Yan ang totoo. Ang laki ng
Ang laki ng gap Diferensya. natin. Ang laki ng gap natin. Pero hindi mo maramdaman na kailangan mong makinig. At hindi niya naisip na napakaswerte niya nandiyan ka sa bilog Yun mo. nga. Kaya nga nararamdaman ko ngayon, kasalanan ko tuloy na naging mabait ako dun sa taong yun. O, di ba? Dapat pala inangasan ko na yun nung umpisa pa lang eh. Ah, di ba? Oo. Ang problema kasi tol, nung gabi na yon, kaya inulit-ulit ko masyado kayo mabait. Nakakalimutan nyo ilap pag yung boundaries nyo sa kanya, pare. Totoo. Gusto mo pa siyang i-ano sa akin eh. I-depend sa akin nakita ko. Hindi, ganito. No, pre. No. Kailangan mo i-exercise boundaries mo, pre. Totoo. Yun. Kasi, unless gusto mong iboka ka nun sa ibang tao ng... Alam mo na, hindi ka iboboka ng maganda ng ganun, pre. Oo nga, no? Oo nga. Totoo. Lalo nga yung kagabi nga, kinukwento ko ba kagabi yun? O, kagabi. Naramdaman ko pa rin disconnect. Parang feeling ko, Ano ba sabi niya? hindi ko na masyado. Basta all about him siya. Pinakita niya sa akin na mamaga yung kamay niya. Ba't Gago ka kasi, nilalakasan mo. Sabi ko ang hinaan mo eh. Salamat ka, hindi ako nakalaban mo eh. Pakitaan kita ng 100 talaga eh. Wala, all about him siya. Kahit sinusubukan ko siyang hilutin na. Kasi ayoko siya ma-discourage eh. Hindi mo nakikinig yun eh. Oo nga eh. Pero lumalabas nga, hindi siya nakikinig talaga eh. Yun na yun eh. Papatingin niya sa lahat eh. Kaya nga siya yung isang number one best example ng ego eh. Yun na yun eh. Ang daming sinasabi, number one. Ang daming sinasabi about sa kanya lahat. Number two, hindi na nakikinig. Tsaka ito nga Pinikinig. eh. Ito ang mahirap sa kanya eh. Ako, hindi ko alam kung ano yung pinaka-setup niya. Pero tangina, matatarya natin siya na nung dumating siya doon, ang dumi-dumi pa nga nung paa niya, hindi naman, wala naman siyang status at ano eh. Diba? Ego na, mayaman lang talaga siya sa ego. Yun yung yaman na dala-dala niya nung time na yun, no? Pero, oo nga, no? Ako, ngayon ko na-realize, masyado ako naging mabait sa kanya. Tangina. Pero yun nga, isa pa yun, yung talagang binasag nung bata natin Oo yung nga ego eh. niya. Kasi nung nag-sparring nga kami, nag-drop by siya, hindi mo nakwento eh. Ginulpi siya, pre. Ginulpi siya nung mga first minute. Dahil nga ang mindset nga namin doon maglaro, light lang binibigay sa kanya ni yung kasama namin. Eh siya, tangina all out siya. Pak! Talagang gusto niya manggulpi. Dumugo na nga yung labi. Mugo ng yung bata. labi nung bata namin. Saka nung nakita na namin napapalakas na yung suntok, sabi nung kapatid nung bata namin, sige kuya, bigyan mo na yan. Ayun na. Puta, lumabas yung tunay na talent ng bata namin. Puta, ginulpi talaga siya. So, sige, bigay natin, Gulpi siya. buuin natin yung kwento. So, doon, nagkaroon na siya ng round. Yun yung naging attitude ni Matmat. Yun yung naging attitude niya. So, dapat magaan lang. Ila-lights par lang sana siya. Kasi ganun ka naman dapat sa taong hindi mo kilala eh. O, di ba? Oo. Kapaan lang kayo, bigay siya ng bigay. 2 beses na standing knockout na siya doon sa perspective ko Di na siya gumagalaw eh. Bag. Buti nga, tinigilan siya eh. Oo, pasalamat talaga. Concern pa rin talaga. Dapat nga maririnig mo dun. Ang galing nun, no? Dapat nga Oo maririnig nga, mo no? sa kanya. Dapat maririnig mo sa kanya. Next, training nyo? Sama pa ako sa drill ninyo. Oo nga. Hindi mo ba napansin, pre, tinalon lang niya sparring? Hindi nga siya sumama sa drill. Hindi nga siya interesado malaman yung drill, Wala. kung anong gagawin natin na mga pang-improve. Gusto lang niya mag-sparring, manggulpi lang na manggulpi. Pero sabihin ko sa inyo, kung kayo man yung tao na katulad nung isang yun, walang benefit sa inyo yun. Wala. Hindi kayo dadalhin sa maganda. Kung tutusin ko, nakisama siya ng maganda sa amin, lahat ng benefit nasa kanya. Kasi wala naman siya eh. Yeah. Nobody naman siya eh. Pero dahil nga kami, welcoming kami, dahil gusto niyo mo mag-sport, bata ka pa, marami ka pang oras, tama yan, mag-sport ka. I think kung magkakaroon ng pagkakataon na pasasamahin mo siya sa bilog, tapos lagi siya mapapasakan ng mga maayos na impormasyon, pwede may tendency magbago. At kung willing siya makinig. Pero kung patuloy niyang tatablayin lahat ng mga binibigay na payo sa kanya, Hindi, mga ganun pre. Kung ako masusunod, kunyari, nagplano pa rin siyang, kunyari, nagpumilit siya na sumama-sama ng ganyan. Dahil sa pinakita niya na ganun, para lang ma-consider ko na maipasok ulit siya sa bilog, kailangan maging utusan siya. Kailangan, yun yung pambasag ng ego niya. Hindi naman tayo lagi magbaboxing. Ano yung kada punta niya, baboxingin natin siya. Hindi. tapos libre gamit siya, libre Edgar siya. Oo, hindi. Swerte Utusan naman. ka. Pababae mo yung Pwede. yung ego mo. Diba? Kung gusto mo,
pababayin mo, tusan mo na kung ano-ano, kabili mo na ano. Mm. Bago siya sa barkada eh. Tama naman. Tama, oh. Maging Pangit ang utusan ka entrada. talaga. So yun ang tip namin sa inyo, pre, no? Para lang ba kasi sa lalaki may ego talaga. May ego talaga 'yan. So para hindi kayo maging kupal sa paningin ng tao. Although wala ka naman dapat pakailan, but ang mindset kasi na tinuturo namin dito is tropahan importante, connections, 'di ba? Paano na lang pag yung Tama. isang circle na pupuntahan mo? Katulad nga namin na may potential ka nga sana na matulungan or kasi nasa social media tayo, yan si Sadaw, 'di ba? May clout. O sayang. O dahil na off na sa'yo, dahil sa pasok mo pa lang, ayaw na sa'yo. O so, gusto nyo ba ng gano'n na may potential sana na mapasok ka sa circle na pwede kang yumaman, pero dahil sa hindi pa nababasag yung ego mo, parang ang gago dyan ng hangin mo, hinayawan ka na kagad. Di ba? So, yun ang gusto naming maiwasan ninyo kasi nga gusto nga namin dito makita nyo yung opportunity, kunin yung opportunity na yun, i-develop yung opportunity na yun. Kaso nga, dahil nga, by default, tayo mga lalaki, pinanganak tayo na blue pill talaga. As in, maigo. Supot na nga, maigo pa eh. Ganun talaga eh. So, sports, ang Real talk. magpapatibay sa'yo at the same time, basag pa yung ego, magiging humble ka pa. Real Masarap kang kasama. Di ba? So, yun. So, yung importansya ng ganun, halimbawa nga si Matmat nga, meron siyang opportunity. Alam mo, ang brotherhood napaka-importante niyan sa akin. Kaya gusto ko sabihin sa inyo na kung sino yung minamasculine role model nyo dyan sa TikTok, kahit saan pang social media yan, minamasculine role model nyo siya, tas hindi mo makita yung crew niya, yung brotherhood niya. Una ko, bata pa yan. Oo, Hindi, ano? hindi yan kahanay nito. Sinasabi ko sa'yo, hindi yan kahanay nito. Ang Oo nga. totoong kukunin yung masculine role model, makikita nyo yung brotherhood. At yung brotherhood na nakikita nyo, malalakas. Diba? Magandang point yun. Magandang Oo, point. kaya kawalan yun dito sa example ng itong egoistic na bata na to. Wala na-delay ulit. Na-delay yung pagkakaroon mo sana ng solid na brotherhood dahil ang bobo mo makisama. Diba? Tangay, no? Hangin eh. Gago ka. Mahangin. Pero sumable ka dun sa part na nakalimutan mo isipin na siya mas may kailangan sa'yo kumpara sa kailangan mo siya. Oo nga eh. Totoo. Hindi mo siya kailangan. Hindi ko na, hindi, wait. Hindi ko siya kailangan talaga. Kaya nga, Bakit hindi mo siya nalalapagan ng kailangan niyang i-work para pumasok sa buhay mo, sa circle mo? Ang bilis niya nakapasok. Wala pa siyang nilatag sa'yo. Wala siyang Hindi. values na binigay sa'yo. Gets naman, gets. Kumbaga, ako ang iniisip ko lang kasi bata to eh. Wala naman tong, yun lang talaga sa bata to eh. Ano ba magagawa to sa akin? So, hinayaan ko lang siya. Pero ngayon, dahil nailatag na eh, obviously, hindi na talaga. Baka pag nakita ko siya, umalis ka nga dito, tangina mo. Baka buhusan ka na lang Hindi tama yun. Pupunta ka, tapos nakainom ka, tapos may pagboxing ka. No. Swerte niya, nakapasok sa bilog mo ng walang values na nilalapag. Sa akin, di Pangit, pwede no? yun. Di ko nga siya makakaharap dapat eh. Pangit eh. Hindi yung dadaan sa akin. Baka sa akin siya dumaan, tapos papakilala ko sa inyo. Hindi makakaabot sa inyo yun. Parang mapapahiya, no? Ganun. Hindi, tablado yun. Kasi wala pa, anong values mo? Diba? Yung ibang bata, meron eh. Kasi may values na iambag sa atin eh. Oo. Ano bang values na inambag niya? Bakit natin bibigyan siya ng investment na ganun? Diba? Bakit natin siya bibigyan ng gloves, ng hand wrap, ng headgear, susuotin? Amoy, naginom pa siya. Ba't nasa siya gaganunin? Ano bang values ang inano mo? Wala. Wala talaga. Yun yung point ko. Kaya malaki ego niya. Kasi feeling niya, para importante siya sa papasok ng bilog. Hindi niya namamalayan. Siya kailangan sa atin, sa Obviously. kailangan sa kanya. Oo. Kaya nga malaki ego niya. Gets mo? Parang ang bilis nga naman kasi, no? Ang bilis. Values na binigay sa'yo eh. Dinatnan niya rin kasi tayo eh. Dinatnan niya tayo na nandun eh. Hindi nga siya nag-stretching eh. So, eto. Next time, pwede yun. Pag pumunta ulit doon, ako magsasabi, push up ka muna ng 50. Yan, Yun. payag ako. Tumakbo ka muna ng 1 kilometro, Pero meron ka 2 naisip kilometro. na ikambyo So, chance to Yung mga nag-iisip dyan na iniisip nyo na kung sino ako mapagmataas at grabe yung bilib sa sarili. Nakita nyo yung halimbawa ni kung gaano ako kabait. Kabait niyan. Tingin mo, isipin mo, sa akin yan, di makakapasok yun. Di ba? Naalala ko talaga yung mga time yun. Kumbaga sa radar ni Sadaw, ano na talaga? Wala yun. Ito loko to Ganun na talaga yung radar mo sa kanya nung una pa lang eh. Lugar mo kasi yun eh. Kumbaga, di ako gagawa ng ano. Mm. Lugar mo yun eh.
Respect kita dun eh. Pero sa lugar namin, di pwede yun, pre. Masusuplayan ng salita agad. Tapos pag pumilit siya, Titripan pa yun. titripan pre. yun. Mga ganong ugali, pinagtitripan Kaya talaga. pa ulit-ulit ako nun, ang bait lang ninyo talaga. Sabi ko sa inyo. Biluin nyo, inasikaso nyo yung ganun. Hinanrapan nyo pa yun. Tangina nun, gagon to. Tapos wala walang respect na binibigay. Pero okay lang, Google study. Pay mo pa yung bata namin, gago. Hmm. Diba? Oo, no? Bastos. Pero makikita mo rin din yung advantage na na pag malakas nga kayo, malalakas kayo. Kaya natin binigay si bata natin nung time na yun. Kasi alam natin kung ano kakayanan nung tao na yun. Buti nga yun eh. Kasi kung kami mas mabigat marireceive niya eh. Sabi ko sa'yo. Kasi kahit pa sabihin mo may technique o si JM, 58 kilo is 58 kilo pa rin. Sa bagay. Oh. Pag sinapa ka ng 75 kilo, wala yun talaga diferensya. 60 kilo lang yun, 15 kilo pagitan namin, pre. Sa bagay. Tatanggalan ng ngipin yun, sabi ko sa'yo. Kasi iba yung timbang eh. No, nagmamata. Although maliligo siya ng maraming papasok na suntok kay JM kasi mas mabilis at mas technical. Isa, dalawa lang kailangan ko dun, tol. Alam mo yun? Kahit ikaw eh, kasi mas may bigat ka eh. So, maswerte pa rin siya dun. Hmm. Wala lamog-lamog yung ulo niya doon kay JM. Ganun. Pero nga, alam mo yun yung naging malupit eh. Pag malakas ka talaga, yung mga ganyang unexpected na sitwasyon na yan, ma-handle mo siya na hindi naman kayo gaano makokompromiso. Kaya, oo. Hmm. Legit naman. Pero kung halimbawa mga gunggong kayo, pasukin kayo ng ganun, pucha, baka ma-hospital pa yung bata niyo na isa. Hmm. Tapos magagalit ka kayo, putang ina mo, bubugbugin niyo na talaga. In-hospital mo pa yung ano namin. No? Diba? Talunan dun. Pero isa pa pre, gusto ko lang i-adapt to na ako kasi yun nga 'di ba, ito nga sports nga yung pinag-uusapan natin at alam na natin ngayon yung mga itsura or mga ginagawa ng mga matataas ang ego. Kaya nga kung yung mga viewers natin diyan sana para malaman ninyo na legit yung nagsasalita sa inyo, nagtuturo sa inyo, nagmo-motivate sa inyo. Isang pang-check kung nagsusports. Para sa akin. Gawin yung ano yan. Kasi ang dami na nga. Kasi alam naman natin na ang internet ngayon, syempre, nandiyan ang pera, nandiyan ang influence. Para madali ninyong ma-filter ba na kung sino lang yung papakinggan ninyo. Hindi ka kahit kami talagang legit naman talaga to eh. Ito yung gusto namin eh. Kung sasabihin namin sa inyo na makinig kayo sa amin, makinig talaga kayo kasi legit to eh. Kaya kayo naman yung iba, di ba? Ganyan, pang filter ninyo. Tignan nyo muna kung nagsusports. Di ba? Nagpapapawis man lang. Ako nga, ano yung mandatory? Kailangan nagsusports talaga eh. At least combat sports eh. Para pag chess. Hindi. Motivation. Hindi. Kasi, hindi. Ayoko ngang ma-discourage lang mag-sports. Pero, merong levels kasi. May certain levels kasi pag sa sports. Pero, hindi tama. Hindi, naging specific ka naman kasi usapang motivation. Talaga something about sport, talaga something na painful talaga. Kasi yung may pain, Meron. Kasi kung halimbawa intellectual kang tao, so hindi naman motivation ang ituturo mo eh. Ang ituturo mo, yung specific na trabaho, kung halimbawa kung about computer science yan, yun ang ituturo mo. Hindi motivation na ganun. Kasi ibang usapan eh, di ba? Ibang usapan, ang dami niyang aspect ng buhay na na dadaanan eh, di ba? Alam niyo boys, maganda daw pala yung lagi ka nakaka-receive ng pain, suffering. Lagi yung binibigyan ng suffering yung sarili mo. Kasi, pag nagtrabaho ka na o nag-grind ka na ng mga other shit mo, di ba? Sa araw-araw, mas mahaba daw yung PC mo. No. Yeah, Mapapansin mo yun sa sarili mo. Makes sense. Kumaga, hindi ka na madaling maboring dun sa side shit mo na ginagawa. Kasi nga, Gets. di ba? Kumaga, maraming pain and suffer. Nasasapak ka na eh. Nasasagad yung hininga mo ng baga mo. Nangangalay na yung binti mo, kamay mo. Kaya pag nag-side shit ka dun sa isang trabaho mo, tanginan tong easy na ito ah. Yeah, totoo yun. Ako, nararamdaman ko sa akin yan, pag galing ka dun sa hirap, tapos may ginagawa kang isang mabuting bagay, so yung bitch sa kaluluwa mo na dati pa, pero hindi pa 100% nawawala, pag may ginagawa kang boring na bagay, minsan umaano pa rin yan eh. Oy, ang pangit na ng ginagawa mo, nakakatamad yan, itigil mo yan. So, dahil nakaka-receive ka na ng pain,
ikaw rin mismo, sinasagot mo na yung bitch inside you na, ano ka ba? Ito na Easy nga, lang to eh. ito na nga lang to eh. Mm. Nagpapasalamat na nga ako ngayon kasi kanina nga pinagsusuntok ako eh. So, pasalamat ako ngayon na hindi na ako sinusuntok ngayon. Mas magaan yung bagay na ginagawa ko. So, doon pumapasok yung mas nagiging grateful ka talaga. Correct. 'Di ba? Pagkatapos ng suntukan, tapos na, hi, salamat. Ganun yung pakiramdam, 'di ba? Ako sarap ng tulog natin ito mamayang gabi. Yeah, Craig. real talk. Oo. Tsaka yun nga, tumataas din yung tolerance mo sa Tolerance. stress eh. Pala, Oo. Tolerance. stress tolerance Oo, pala. stress tolerance sa work mo, yan, ganun. Di ba? Nabungangaan ka lang ng boss mo, parang, wala yan. Tangina, kanina nga, na-uppercutan ako dito. Ang sakit eh, okay lang. Boses lang yan eh. Salita lang yan eh. Kung uppercutan ko nga yung boss ko. Pasing ko ng keyboard dyan. Saka isa pa dyan, tol, yung yung sinabi ko nga kasi kanina, iba yung confidence ng may alam ko sa combat. Hindi naman sobrang expert pa. At least yung advance ka sa mga normies. Pag pumasok ka sa room ng walang fighter doon, parang Iba iba amoy yung mo, no? dominance mo. Parang wala ka insecurities na matatanggap eh. Imagine mo pag pumasok ka sa room na yun ng wala kang alam sa pakikipagsuntukan. Meron ka pang insecurities eh. Ramdam niyo yun? Dati, parang meron pa rin eh. Kahit sabihin yung wala akong insecurities, meron. Kasi alam mong kaya kang gulpihin ng lahat ng lalaki nandun. Ito. Pero pag ngayon, alam mo na, kaya mo na lumaban. Yeah. Pero alam mo ang panapal doon, wala papasok ka isang room, tapos wala kang experience sa ganun. Alam mo ang gagawin mo para hindi ka ma-insecure? Alam mo na dapat sarili mo na ikaw ang magpapatawa. Ikaw ang magiging clown doon. Tangina, no? So Oo safe nga. ka, tatawa lang sila sa'yo. Ah! Pero clown ka. Clown ka. What the fuck? Oo, kasi kung tutusin, nung bata ako, marami pagkakataon na naligtas ko yung sarili ko sa pagpapatawa lang ng ganyan. Magtatanga-tangahan ka, tatanggapin mo yung katangahan ng ginawa mo. Familiar ka na sa lahat, may kakampi ka na. Tangina, di ba? Kaya nga ako pare, sobrang nababad trip ako sa naging shift ng society ngayon eh. Kasi dati, nung wala pang internet, wala pang clout na makukuha sa internet, para maging kilala ka na lalaki, para maging natural yung confidence mo, is talagang galing ka talaga sa hardship talaga. May laman ka talaga bilang lalaki, galing ka sa gulpe, kung hindi ka naman talaga nagugulpe, hindi ka galing sa hirap, yun nga, napasok sa sports, combat sports. Tignan mo ngayon, naglipa na yung mga lalaking walang kaalam-alam sa tunay na buhay. Kaya makikita mo sa camera, ang yayabang eh. Ganun magsalita. Sa camera, di ba, makikita yung camera, yung gumaganong-ganon. Tangina mo, pag nasampal ka, babait ka talaga eh. Oo, kaya pansin mo doon, makikita mo na, tangina, no? Yung ego ng mga to, di pa nababasag eh. Yeah. Diba? Ang yayabang sa internet, mga condescending, mga... Yep. Pero tignan nyo, walang kaalam-alam sa real world talaga yan. Walang kaalam-alam yan. Lahat ng mindset niya nasa galing lang din sa internet. Yung confidence niyan galing sa follower. Tignan mo, lame. Fake lame. Lame. Stupid. Di ba? Yung may matabang chicks pa rito, mukhang chipmunk. Kala mo kung sino magsalita sa internet, mas pipiliin ko ng Sinigang ba yan? Sinigang, pre. Alam mo, walang lamang tao eh. Alam mo eh. Diba? Pero mo, laging open yung chin niya sa camera. Alam mo, hindi pa nasusuntok tong lupong na to eh. Si Gabi. Yun yung isang example na, yun yung isang example ng mga tao na, na walang laman yun, pre. Walang laman talaga yun as in. Oy, sinigang. Kung yung asawa mo nanonood itong anti-support, gusto ko lang message sa'yo to. Sa asawa niya, pare. Hindi ka kayang pagtanggol niyan. Wala. Pag pinitpit yung mister mo at kasama ka niya sa park, unsafe ka, ate. Sinasabi ko sa'yo. Papapansin, walang... Tampal-tampalin niya ng kwelyo ang ganon, tas tangina mo. Di mo lang magagawa yun. Ganun-ganun lang yung mukha na, no? Harapan ng babae. Walang kahambul-hambul sa katawan. Biruin mo, opinion niya lang ang kailangan na nasusunod. Pag hindi pareho ng opinion mo, ano Bobo ka pag ganun. Kung ano itatawag sa'yo. Isa yun sa mga klase ng tao na hindi pa nasasapak talaga eh. Kasi ang taong na-humble na nabasag na yung ego, may ibang opinion, sige, tanggapin lang yan. Hindi ibig sabihin na agree ako sa'yo, but
Dadaan lang yan. Kumbaga, pasok dito, labas dito. Okay, good. Respect Or absorb mo yung ibang part na pwede naman. Oo. Diba? Tsaka may respect. Respect in a way na hindi naman ibig sabihin na pabor ka sa kanya. But respect kasi nga, alam mong may takot ka eh. Baka, anong kaya nito? Ganun kapag gising ka sa katotohanan ng buhay, may combat sports ka eh. Laging ganun ang tingin mo sa isang lalaki. Anong alam nito? Baka may alam to. So respect, tahimik. Yung mga ganun, hindi eh. Alam mo kasing madugo pag nagkasubukan kayo. Oo, Sayang pagod di ba? So, agree ka na nakaka-humble talaga masapak sa muka. Nakaka-humble talaga siya. So, legit. Kahit ako, agree ako. Pag nasapak sa mukha talaga nakaka-humble talaga. Kahit hindi ka mag-combat sports, kahit mga nakasuntuan mo sa school, alam ko na humble ka ron. So, kaya siguro, mayayabang yung iba sa internet. Especially yung matataba yung mga mukha. Hindi sila nasasapak na. Ever since. Ayoko namang hilingin na masapak, pero hilingin mo na. Slightly, gusto ko masapak ka talaga. Kailangan din nila yun. Lesson Alam yun mo, pag nasapak ka, magpasalamat ka nga eh. Ako hindi, bata ako, ilang beses na rin ako nasapak nang walang kalaban-laban eh. Kaya nga, merong konting similarities sa akin na pag nasusuntok ako ng malakas, yung unang spar natin, meron similarity sa akin na bumabalik yung memory ng kabataan. Trauma? Medyo, kasi sentido rin ng napansin ko, similar talaga eh. Yung mga experience kong yun na masuntok ako ng walang kalaban-laban, sa sentido siya eh. Tapos talagang talaga ako eh. Nawawala talaga. Ganun. So, merong similar na pakiramdam sa akin dito. So, in a way, nagiging therapy siya sa akin kasi yung same feeling na yon hindi na siya magre-register as trauma kasi it's something na minamanage ko na ngayon. So, isa pa, no? Punta tayo dun sa basagan nga ng ego para makita niyo yung mga signs na yung tao na to hindi pa nasasapak. Yung mga lalaking nagugulpi ng babae, pre. Yan, isa yan. Di ba? Kaya wala silang panglabas eh. Hindi wala sila dun sa gym eh. Nandun ginagamit nila yung aggression nila dun sa babae. Gagawin dumbbell yung mukha nung asawa. Oo, kasi hindi ka nasasapak sa mukha, pre. Kaya yung mga babae na yan, kung gusto niyo maging healthy kahit pa paano yung relationship niyo, pagtatanggol kayo, malakas, 'di ba? May disiplina. Humanap kayo nagko-combat sport kasi alam niyo yung aggression niya, dun niya na ilalabas sa sports, hindi sa'yo. Kaso ang gusto yung mga ewan ko ba sa inyo, bala. Alam mo tol, may mga magtataka ka, may mga relationship na ginugulpi sila ng lalaki nila pero nagtatagal sila. Meron, kayo si pre, mas loyal pa nga yan eh. Tapos magtataka ka, naghiwalay, may black yung babae, magugulat ka. Next week, sila na ulit. Meron kasi tingin ko may mga para doon talaga. May mga babaeng nag-enjoy talaga pag ginugulpi sila. Pero para sa akin, yun pre, another crazy kind of crazy yun. Yeah. So ito, magbabasa tayong comment. Mabilis lang, guys. Sabi ni Jeff Almighty, ito, number 1 fan din natin. Si Jeff, mag-membership ka na. Tagal mo na dito sa SP. Tanda mo na, hindi ka nag-member. Tatandaan ko na siya. No pressure yan, pre. Kung gusto nyo lang. More power, anti-support, sabi niya. Sabi ni John Abilia, 93, member natin to. Yes, sir. Solid si 8 Asset sa kanya. Itong eksena ngayong podcast na ito. Keep it up, ASP. To the moon ito, mga par. Naniniwala ako within 1 year or 2 years, 100k subscriber na ito. Or 1M pa. Let's fucking go. Let's Ilang go. anghel ka. Sabi ni Giro Balls yun. Sabi ni Michael, si G Pineds, hamunin mo ng sparring. Josh on point. Papalag kaya yun? Sino? Si G Pineds. Sino yun? Basta yun na yun. Si Kapal, Tangina. Sabi ni Ilakad nyo, pre, puta. Sabi ni Professor Moriarty Fax, mga bro, dapat pumantay tayo sa advancement ng technology ng Amerika. Dapat dumami ang mga tech companies dito. Mag-focus tayo sa economy, parang Japan. Hindi na tayo bumili sa ibang bansa kahit sa depensa. Agree ako dyan, pre. Alam mo, agree ako. dapat talaga kaso paano mangyayari? Nakukurakot niya. Gusto na nga tanggalin ni Robin yung Senado sa Congressman pare kasi sayang pasahod lang daw yun. Talaga? Sabi Anong ni Robin, title sa ganung niya? Ganung movement na gusto niya? May title ba yun? Gusto niyang gawin parang federalismo na lang. Tanggalin na yun. One house na lang tayo. Kasi nga naman,
bakit pa kasi umawak ng pera tong mga taga-senado at congressman? Kung gumagawa lang naman sila ng batas. Exactly. Umawak ng budget. Exactly. Agree ako dyan, pre. Dapat wala na silang pakialam sa budget. Tama. Agree ka dun? Agree ka ba dyan? Agree ako dyan eh. Agree din ako dyan. Ito nga pre, total naman, itong mga politiko na to, ang bentahin naman nila, public service para sa inyo to, di ba? Dapat libre. Exactly! Oo. Tignan natin kung may gusto pang tumakbo niyan pa after tinanggalan sila ng budget. Yan ang pag-uusapan natin sa susunod na episode. Sabi ni Ian Reforzado 6076 SSC number 1. Salamat guys sa pag-shoutout sa wakas. Uy, na-shoutout ulit kita ngayon. Sa 8 Asset, habang tumatagal, gumagaling. Eh, Uy! ganda na yung mga comments sa'yo, bro. Babaliktaran na. Napaikot mo na, pre. Yung mga hater, nagbabaliktaran na, oh. 8 Asset versus JOP, sparring rematch, pero Muay Thai rules naman, sabi ni Kevin Andrews. Ay, ako ayoko. Tangina. Kung meron man na ako isusunod na sport, gusto ko jiu-jitsu eh. Yun. So, Kompleto na. Ito, binabasa ko dun to sa AFAM, yung AFAM topic natin na sinasamba ng mga Pinoy, di ba? Sabi ni Markison, pogi naman talaga AFAM sa paningin ng mga babae dito sa Pinas. Normal na tao lang sila sa ibang bansa. Pero pagdating dito, celebrity na agad tingin ng mga babae dito sa atin, nagiging artista pa nga yung iba. alam mo ako rin naman, kung halimbawa meron akong chance na yung babae makukuha ko foreigner. Why not? Oo, kasi alam ko naman na maganda talaga yung lahing ilalabas. Pero mababaho mga AFAM, tol, ah. Mostly, mababaho Hindi yan. sila, iba yung hygiene nila sa atin, pre. Mas Mabaho bagay katawan sa- nila. Oh, hindi. Tapos, hindi sila nagdidiyo, pare. Hindi, isang nakakadiri na, halimbawa. Ako din pepe at puwet nila, hindi nagsasabot ng puwet yun, pre. Oo, Tissue, pre. yan nga sasabihin ko, Baho pare. pepe nila sa puwet nila. Oo. Dagura. Yung, kasi nga, nung nag-shargaw nga ako, Naamoy mo? Taka na to, sumiba ka sa Siargao ng kano. hindi, basta nag-shargaw ako dahil alam ng mga nagpapaupa doon na foreigner ang ano nila, ganun yung setup tissue lang, oh. So, Walang bidet. 2 days ata ako doon. 2 days ako doon sa isang spot na yon. Sa isang Okay. spot pa lang, nagpalipat-lipat ako. Sabi ko, shit, parang iniisip ko pa lang, hindi ako okay dito. Just ako, tapos kaganunin ko na ng tissue. Tapos, Tapos may tae ka sa brief mo, no? di ba? Kasi ganit, Baboy nga. may nagpakita niya niya parang ano siya, yung butas ng puwet mo, may makasingit-singit yung ganun eh. So pag hindi mo tinubigan yung pinunasan mo na ng tissue, nandun pa sa singit-singit Kaya yung nga, mga peanut butter. Tapos ang hilig pa ng mga apam yung mag-lick ng butthole. May ganun yung mga babae dyan, pre. Sa mga dating show nila. Pag hindi ka lumilik ng ganun, hindi ka nila type. Kadiri, putang Sipin may ina. tayo, no? Pasensya sa mga nagme-merienda dyan. Sabi ni Arthur Bigsat 9315, mga repa, pa-shoutout naman sa small business ko. Alam ng mga tropan, kilala ko kung ano yun. Ano yun? Sana lumakas pa tayo lahat. Ano mo business mo? Di mo naman Hindi mo naman sinulat. sinabi. Dagura. Ang gulo mo. Baka pwede sumama sa training nyo. Pwede, next time. Ito, last na to. Sabi ni Justin Pamilangco, ito, member din ng ASP na family to. Solid mga boss, dream ko ma-meet kayo soon pa shout out. Ayan, shout out sa'yo, Sa'yo, Justin. pare, maraming salamat sa suporta. Next time, magsiset tayo niyan, pre. Darating at darating tayo dyan. Yan, na-shoutout ko na kayo. Ito pala si Marvin Lopez 1334, member din. Yo, nabigla ako dito. Solid talaga makinig pag member ng Anti-Support Podcast. Mas nakaka-motivate pag-progress sa buhay kapag kasama kayo mga sob. Nice. Maraming salamat mga pare. So, kung gusto niyo pa naman ng ganitong klaseng content, don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Leave a comment down below. Ano masasabi ninyo doon sa pinag-usapan natin? Alright? So, Anti-Support Podcast, magbabalik kami. Salamat sa mga 3PM gang. Comment down below, 3PM gang. Let's go! Hindi na naman na-record! Deserve mo sa ng katulad ko. Tulad mong babae dapat ay minahal.